Hinalakay sa isang pulong sa Malacanang ang tungkol sa pagbaba ng interest rates at ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at World Bank na lalakas ang ekonomiya sa mga susunod na taon sa tulong ng monetary easing, mababang inflation at pagpapatuloy ng mga reformang pang-ekonomiya. Narito ang balita ni Creslyn Catarong. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. sa Malacanang upang talakayin ang pinakahuling desisyon ng BSP na magbaba ng interest rates at ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Noong Disyembre, nagpasya ang Monetary Board, ang pinakamataas na policy-making body ng BSP, na ibaba ang pangunahing policy interest rate mula 4.75% tungo sa 4.5%. Ibinaba rin ng Monetary Board ang interest rate sa overnight deposits mula sa 4% at ang interest rate sa overnight lending facilities mula 5.25% sa 5%. Ayon sa BSP, inaasahang mananatiling katamtaman ang paglago ng ekonomiya hanggang sa unang kalahati ng 2026 bago ito muling bumilis sa 2027 na suportado ng naunang pagluluwag ng pulisiya sa pananalapi. Inihayag ng Monetary Board na malapit nang matapos ang kasalukuyang cycle ng pagluluwag sa monetary policy. Samantala, inaasahan din ng World Bank na lalakas muli ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 2 taon. Gayon din ang paglakas ng pribadong konsumo kung mananatiling mababa ang inflation, mananatiling matatag ang employment at kung ang pagluluwag sa monetary policy ay magpapababa ng interest rates na maghihikayat sa mga negosyo at sambahayan na gumastos at mamumuhunan pa. Inaasahan din ng World Bank na lalakas ang pamumuhunan habang ipinagpapatuloy ang mga proyekto sa infrastruktura at pinapabuti ng mga reforma ang kalagayan ng negosyo. Upang matiyak ang pangmatagalan at tuloy-tuloy na paglago, sinabi ng World Bank na dapat patuloy na mas mabilis ang paglago ng mga rehiyong mababa at katamtaman ng kita kumpara sa Metro Manila. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal ito si Creslyn Catarong, SMNI News.